Sa bawat araw na mas umiinit ang ating paligid, tila mas sumibigat din ang pag-ikot ng ating metro ng kuryente sa bahay, sa paaralan at maging sa ating mga opisina. Ngunit habang umaasa tayo sa mga kagamitang elektronikong nagbibigay ginhawa, hindi maiwasang itanong, tunay nga ba silang tumutulong o sila rin ang lihim na pinagmumulan ng init na patuloy nating nararamdaman? Noong March 2025, 37 sa 51 bansa sa Asia ang nakaranas ng hindi normal na init. At sa listahang ito, Pilipinas ang pangatlo sa pinakaapektado. At hindi dito nagtatapos ang dilubyo. Pagsapit ng Mayo 28, 2025, nakapagtala ang Pag-asa ng init mula 42 to 45 degrees Celsius na inaasahang tatama sa 22 lugar dito sa ating bansa. Ito ay tinuturing na pinakamapanganib, hindi lamang para sa kalusugan, kundi pati na rin sa agrikultura at ekonomiya ng ating bansa. Nauna rito, sinabi ng mga eksperto na ang 2024 ang pinakamainit na taon sa kasaysayan ng Pilipinas mula 1951. At kasabay ng tumitinding init, tumataas din ang kaso ng mga heat stroke, dehydration, at iba pang uri ng heat-related illnesses. Kung hindi maagapan ang krisis na ito, sa taong 2030, tinatayang 11 milyong Pilipino ang maaapektuhan at sa pagsapit ng taong 2050, maaari itong umabot sa 74 na milyon. At ang lahat ng ito, ang tumitinding init, ang pabago-bagong panahon at ang lumalalang pagganib ay mga naranasan natin na bunga ng climate change. Habang patuloy na tumataas ang temperatura, tila ba mas lalo pang lumalakas ang init, parang umaandar na hindi natin kayang mapigilan. Sa harap ng lumalalang init, lumalaking panganib at lumulobong gastusin, paano natin mapoprotektahan ang ating sarili, tahanan at komunidad? Ang tanong, ano ang pwede nating gawin? Pwede mag-power down. Init-init na nga, ba't tayo mag-power down? Bakit? Ang pagpa-power down ay hindi lamang nangangahulugang ititigil natin ang paggamit ng kuryente. Ibig sabihin lamang nito ay lilimitahan natin ang pagkonsumo sa mas matalino, mas responsable at mas maingat na pamamaraan. Kapag nagpa-power down tayo, mas kaunting electricity ang ginagamit. At kapag mas kaunting electricity ang kailangan, mas kaunting greenhouse gas emission ang nalilikha. At ang mga gas na ito ay parang kapal ng kumot na bumabalot sa ating mundo. Kumot na nagbabaon sa init at dahilan ng nararanasan nating greenhouse effect. Kaya sa simpleng pag-off ng TV kapag hindi ginagamit, Paghugot ng chargers pagkatapos gamitin. Pagpatay ng ilaw kung hindi kailangan. Paggamit ng natural na liwanag sa araw upang hindi na magsindi ng ilaw. Pagbubukas ng bintana para sa natural na hangin imbes na electric fan o aircon. Pagkasaayos ng schedule ng paggamit ng appliances, tulad ng sabay-sabay na pagkaplansya para hindi pa ulit-ulit ang init nito. Pagpili ng energy-efficient na bombilya tulad ng LED upang mas mababa ang konsumo ng kuryente. Pagtatanim ng mga halaman sa paligid ng bahay at paaralan upang magkaroon ng natural na lilim at mas malamig na kapaligiran. Maliit man ang mga solusyon na ito kumpara sa problemang kinaharap natin. Laging tatandaan na ang bawat malalaking tagumpay ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Mga hakbang na siyang magsisimula lamang sa atin. Kaya sama-sama nating hakbang, unang yapak sa pagbabago. Together, let's build a bright but a cool future. Kaya samahan niyo kami and power down today for a cooler tomorrow.